una sa lahat. Sa tuwing laptop na lang siya nawala sa amin. Na sana naman tulungan kami dito. Gutom na po kami. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Burol matapos lumindol, 11 nabagsakan na malalaking bato sa Bogo City sa Cebu. Sabay-sabay ngayong pinaglalamayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Problema rin kung saan sila ililipat ng tirahan ang mga biktima. Rumagasa ang baha, mga taga-Lemery, Batangas, inilikas ng biglang bumaha. Binayo ni Paulo, probinsya ng Aurora, naramdaman ang bagsik ng bagyo. Mga puno ng saging pinadapa ng malakas na hangin. Itinigil ng retrieval operations 3 araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ang mga Cebuano hirap sa pagbangon dahil sa sakuna. Live mula sa Bogo City, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ngayong tinigil ng retrieval, ibig sabihin ay wala na bang mga biktima talaga silang alam sa ilalim ng mga guho? Jiggy, ayon sa mga otoridad ay tinigil na nila ang search and retrieval operations dahil wala na silang nakikitang wala nang nawawalang mga tao sa nangyaring lindol. Ngayon ay nakatutok na sila sa sa relief operations at gayon din sa pagbangon ng mga biktima ng lindol. Bisita rin natin Babalikan po natin si John Aroa mula sa Bogo City, dyan sa Cebu. Samantala, lalo pang nadagdagan ang pinsala sa daan bantayan sa Cebu dahil sa malakas na mga aftershock. Sa Medellin, Cebu naman, nangingibabaw ang nagpis ng mga namatayan. Live mula sa Medellin, Cebu, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong kwento sa iyo ng mga survivors dyan sa lugar mo? Jiggy, sariwa pa sa mga naulila yung pagtama ng malakas na lindol dito sa bayan ng Medellin sa Cebu. 14 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dito sa naturang bayan. Isa dyan yung nakatira dito sa bahay na to na nasa aking likuran na kung saan nakikita nyo grabe yung iniwang pinsala. Halos mapadapa yung bahay. Nagkadurog-durog yung mga poste at mga pader nito. Nakita yung tatay doon sa may bandang likod. Yung anak niya nakaligtas naman pero sugatan at nagpapagaling pa rin ngayon sa ospital. Bukod sa kanila, kabilang din sa mga nasawi ang nanay o 75 taong gulang na ina ni Cherry Ann. Nasa bahay naman ng biktima ng lumindol at nabagsakan din daw ito ng mga bato. Pakinggan natin ang pahayag ng kanyang anak. Kahit ganyan na ang edad ng nanay namin, malakas pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin siya kahit ganyan na yung edad niya. Tapos isang laptop na lang siya nawala sa amin. Mon, ang tindi ng mga litrato na nasa social media ngayon, kung saan yung mga residente dyan sa Medellin ay natutulog na nakabalot ng plastic para hindi maulanan o hindi malamigan. At ito'y pagpapakita na tila ba, wala nang natutunan yung national government sa pagdating sa pagresponde sa malalaking trahedya. Nandiyan ang ball earthquake dati na napakalakas, gaya ng epekto ng nangyari dyan sa Cebu, ng mga bagyo na malalakas, pero parang nauhuli pa rin sila flat-footed. Huwag na natin isali yung LGU kasi sila naman talaga apektado. Pero sa pagkakataong ito, makikita mo na talagang nakakaawa yung sitwasyon. No? Doon sa mga aftershock sa napakarami, dyan sa bayan ng Daan Bantayan, ano nakita mong impact? Tama ka dyan, Jiggy, no? Nagkaroon nga ng napakalakas na magnitude 5.1 na aftershock kaninang umaga. At dahil dito, lalong napinsala naman yung gumuhong bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa naturang bayan. Nalaglag mula sa harapang bahagi nito ng pader yung mga tipak ng bato.
Pangamba tuloy ng mga residente na mumuno sa simbahan, lalo pang titindi raw ang pinsala dyan kapag nagtuloy-tuloy pa itong mga nararanasang malalakas na pagyanig o aftershock. Hinarangan na rin, Jiggy, yung paligid nitong simbahan. May mga nagtatangkaro kasi na kumuha ng mga tipak ng bato kahit maliliit lang daw bilang souvenir o remembrance. Antigo na raw kasi itong simbahan na itinayo pa noong 1858. Nakatakdang i-restore ang simbahan para ma-preserve pa rin ito. Bukod sa simbahan, nagkasira-sira rin ang munisipyo ng Daan Bantayan. Kaya nag-oopisina muna ang mga empleyado sa Operation Center. Pinakareklamo pa rin kasi ng mga residente rito, Jiggy, yung kawalan pa rin ngayon ng supply ng kuryente at tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde at ng pari sa lugar. Mahirap ito sa amin kasi makapikto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman, but still it's not enough. There are some, not our parishioner from other place, they ask for stone for souvenir. Bawal po. Kasi it will use for restoration. And we don't allow anyone or even one lang. Okay? It will become proceeding siguro. At Mon, sigurado magiging malaki na naman ang parte ng private sector pagdating sa bilis ng relief operation. Ang relief operation na ginagawa dyan ay kumusta? Nakarating na ba ang tulong? Yes, Jiggy, kaya nga iniutos ngayon ni Cebu Governor Pambari IV na dapat daw dinidispatch kaagad itong mga donasyong natatanggap ng kada lokal na pamahalaan. Git niya, hindi raw dapat iniipon pa o pinatatagal na ipunin itong mga donasyon para maging uniform ng residente sa kada barangay, kundi dapat i-dispatch, ilabas kaagad para hindi raw mangyari yung mga insidente noon na nabulok na ang ilang mga relief items para sa mga apektadong residente. Lalo't sa ngayon, patuloy pa rin nananawagan ang mga residente rito ng pagkain, malinis sa inuming tubig, banig o kahit mga tent, no? Ang gusto nga nila yung tent na may mga bakal na sa apat na uulan na. Lalo kanina, bumuhos din ang ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Jiggy, balik sa iyo. Ingat kayo dyan, Mon. Yan po ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Medellin, Cebu. Sa ibang balita, rumagasang matinding baha na may kasamang putik sa ilang bayan sa Batangas. May kalsada pang nasira sa kasagsagan ng malakas na ulan. Live mula sa Lemery, Batangas, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, baha ba rin pa hanggang ngayon? Jiggy, sa ngayon, titinang ang umupa ang baha sa ilang bayan dito sa Batangas. At gaya sa bayan ng Laurel, umapaw kanina ang tubig sa Steel Bridge mula ng bumusang ulan kaninang umaga. Dahil dyan sa maraming motorista ang hindi makadaan dahil sa tindi ng pagkabaha. Stranded din ang mga sasakyan dahil hindi pa naayos yung Bugaan Bridge. Itong Bugaan Bridge ay pinabagsak ng bagyong Christine noong Oktubre pa noong nakaraang taon, pero hindi pa rin siya naayos hanggang sa ngayon. Sa Barangay San Gregorio, gumuho ang bahagi ng kalsada sa kasagsagan ng ulan at isang linya muna na maaaring daanan ng mga motorista, pero pahirapan din ang pagdaan ng mga four-wheel kanina. Hirap na hirap sila dahil nga sa tindi ng baha. Base sa naunang imbiso ng Pag-asa, ang pag-ulan sa Batangas ay dulot ng buntot ng bagyong Paulo. Jiggy. At Gary, kumusta yung ibang bayan, yung sitwasyon sa ibang bayan sa Batangas? Jiggy, hindi rin nakaligtas ang ibang bayan sa flash flood gaya na lang sa Lemery na nagstulang ilog ang ilang kalsada. Mabilis ang pagbaha sa lugar na may kasama pang putik. Sinamahan pa ito ng pagdaragasan ng lupa galing sa bundok. Sa kabila niyan, may mga sasakyan ring dumaan sa mga binahang kalsada na ito. Agad ding bumaba ang tubig pero nagkalat ang putik at lupa. Sa bayan naman ng Agoncillo, tinangay ng flash flood ng lupa at mga troso mula sa bundok na kumalat sa kalsada at mga bahay. Naging pahirapan din ang pagdaan sa mga binahang kalsada. Ligtas naman ang mga residente sa lugar, yun yung maganda. Pero marami ang nagulat sa tindi ng tubig na rumagasa sa kanilang lugar. Nagsagawa na ng clearing operation DPWH at LGU para linisin ang mga putik sa kalsada. At Jiggy, patuloy yung ginagawang assessment ng PDRMO ng Batangas sa nangyaring pagbaha nga rito. Wala namang naitalang casualty at nasirang mga property. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Lemery, Batangas. Susunod, ilang lugar sa Aurora at Isabela binayo ng bagyong Paulo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
po natin ang ulat ni John Aroa mula sa Bugo City, Cebu. John, sabi mo kanina, itinigil ng retrieval operations. Sige, ayon sa mga otoridad, wala nang napaulat na nawawala. Kaya itinigil na ang search and retrieval. Ang tututukan naman na ngayon ay ang relief operations at ang pagbangon ng mga biktima ng lindol. Felicita natin, Chigi, ang burol ng ilan sa mga nasawi. 11 ang sabay-sabay na pinaglalamayan dito sa barangay Binabag. Nabagsakan sila ng malalaking bato nang bumuho ang kanilang bahay. 4 sa mga nakaburol ay nagpagkakaanak at natagpuan magkakayakap sa ilalim ng bumuho. Si Sir Malinaw may benta sa ulo at nagsugat ang mukha at kamay. Is na nagpapagaling sa ospital. Nagdadalamatin siya sa pagkamatay ng 2 niyang anak, edad 5 at 10 taong gulang. Nangyari, lalo't wala siya sa bahay ng lumindol. Pakinggan natin na Chiki ang kanilang mga pahayag. Ang nangyari, agad-agad yung mga bato andyan na tama na sa bahay namin. Niyakap na lang niya. Pero yung mga anak ko, wala na. Sakit. Sakit naman kita kung nawala na sila. Chigi, isa rin sa nakaburol dito ang dalagitang si Lady Jean. Kwento ng kanyang mga magulang, iniligtas sila nito. Iniharap daw ni Lady Jean ang kanyang katawan. Mula na magpagsakan ng mga bato para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ganito ang pahayag ng kanyang ina na nakaligtas sa lindol. Pero pag wala pa na yung anak namin, iwan ko lang kung ano nang gawin namin, hindi pa kami lahat patay. At kanina habang papunta tayo rito, nakita rin natin ang hindi hilerang balde ng tubig. Meron ding mga residenteng may hawak na karatula ng nanghihingi ng inuming tubig. Bukod sa pagkain ay nanghihingi rin ang mga residente ng relocation site dahil hindi na nagtasterhan ang kanilang mga bahay. Pakinggan natin ang hinaing ng taga-barangay Binabag. Gutom, kasi wala nang trabaho. Ano kasi nasa construction po ang asawa ko, trabaho. Tapos, bumuo kasi yung paaralan na pinagtrabahuan niya. Ngayon lang namin ito na naranasan sa buong buhay. Pagkatapos ng Yolanda, ito na ngayon ang sumusunod. Kaya sana, kung maririnig lang sana sa ating mga gobyerno, na sana naman tulungan kami dito. Gutom na po kami. Yan muna ang test dito sa Bugo City, Cebu. Balik sa iyo sa studio, Chico. At dyan, gaya nga nung mga nabanggit ko, no, yung mga nakita ko rin dati, yung ball earthquake, yung Yolanda, ganyan talaga inabot ng mga residente na hindi nahatiran ng tulong. Kailangan pa nilang mamalimos para lamang sa kanilang pagkain at may inom para lamang mabuhay. Yan pong ulat ni John Aroa live mula sa Bugo City, Cebu. Sa iba pang balita, nanganganib na matapyasan ang budget ng Office of the Vice President dahil sa pag-iisnab ni Vice President Sara sa budget hearing ng Kamara. Mula sa panukalang 902 million pesos ng pondo, gusto itong ibaba sa 198 million pesos. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang paglalatag ni VP Sara ng mga kondisyon bago siya dumalo sa budget hearing. Sabi ni VP Sara, kung dadalo siya, dapat din dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa budget hearing para sa Office of the President. Isa pang kondisyon ng bise, alisin sa immigration lookout ang 7 tauhan ng OVP. Sila yung mga hindi sumipot noon sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa issue ng confidential funds. Why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function? Enough is enough. Enough of her brattiness. Susunod, sa dokumentado mga kwento ng isang barangay na tila sinumpa dahil sa bahang hindi humuhupa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
May isang barangay sa Hagonoy, Bulacan na pinangalan sa banal na pamilya pero imbes na ulanin ito ng biyaya, mistulang sinumpa dahil sa bahang hindi humupa. Ang kwento dokumentado ni Jay Taruk. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, narating na natin itong Barangay Sagrada Familia dito sa Hagonoy, Bulacan. Pero yung motorsiklo, kinakailangan iwan na natin dahil malalim na yung tubig baha dito sa papuntang bahay ni Manong Pasing. Dito sa Barangay Sagrada Familia, ordinaryong tanawin na ang baha sa kalsada. Ang bahang ito ay pinaghalong ulan at high tide na galing sa ilog na pumapalibot sa bayan ng Hagonoy. Gandang tanghali ho. Magandang tanghali rin po. Kamusta po? Ay, okay lang po. At ito palagi malaki tubig. Etong lagay na to, humupa na ang tubig baha. Umupa na po. Nung una po yan hanggang kuwan, hanggang lig. Kapag ka high tide, malaki tubig. which is umaga, di ba? Umaga hanggang tanghali. Hanggang gaano kataas ang tubig? Hanggang kuwan po, hanggang dito, hanggang hita. Hanggang hita. Eh sa loob? Ay, hanggang lig po, hanggang pagka sa loob. Hanggang leeg? Mas mababa kasi doon, ano? Si Tatay Pasing, tubong Hagonoy, kinalakihan na raw ang baha. Gaano ho katinding problema yung dinaranas nyo dito bunga ng ganitong klase ng sitwasyon na bumabaha, mataas ang tubig? Ay, malaki po. Kasi po, pagka malaki tubig, hindi na makapamasada. Alang sumasapang income. Eh, anong epekto sa inyong mga ari-arian, gaya ng motorsiklo mo? Ayan po, madalas po masira. Mawawasak na nga, kinakain ng taliptip eh. Hindi na maalala ni Tatay Pasing nung huli siyang nakalakad ng walang tubig ang unang palapag ng kanilang bahay. Ngayon kasi, ang ikalawang palapag na lamang ang kanilang nagagamit. Yung mga gamit nyo nasisira din? Ah, sira na po lahat. Wala na pong buo. Pati bahay nga po sira na. Nilibot ako ni Tatay Pasing sa komunidad. Pinuntahan namin ang dike na nasa likod lamang ng hilera ng mga bahay na ito. Itinayo ang dike noon lamang 1 taon na dapat sana ay solusyon sa kanilang problema. Anong sabi nila, makakapagpababa ng tubig? Ay, nakapagpalaki pa po, nakapagpagal kumatik. Nung walang dikit po, kanina pa ng tubig dito. Ito yung bahagi ng dike na itinayo dito sa Sagrada Familia. Ang sinasabi ng mga taga rito, kabilang na rin si Mang Pasing, na imbis na makatulong ito sa lugar na ito kapag mataas ang level ng tubig, lalo pang nakasasama. At hindi maiiwasang paghinalaan nila na pinagkakitaan pa ito ng ilang mga opisyal sa gobyerno. Jay Taruk, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang bagyong Paulo. Huli na mata ng bagyo sa paligid ng Tadian Mountain Province. Taglay nito ang lakas sa hanging aabot sa 110 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 165 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Naglandfall ang bagyong Paulo sa Dinapigue, Isabela kaninang umaga. Dahil mabilis ang kilos ng bagyo, ay posibleng lumabas na ng PAR bukas ng umaga. Naglabas ng storm surge warning ang Pag-asa. Posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 metrong taas ng alon sa mga baybayin ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. 1 hanggang 2 metrong taas ng alon naman sa ilan pang lugar sa Aurora, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.